Kanya-kanya ngayong diskarte ang mga sinalanta na bagyo para makaahon. Ang gobyerno naman ay hindi lang relief goods ang hatid, kundi pati programa para sa trabaho. Mula sa Ilagan, Isabela, nakatutok live si Katrina Son. Katrina? Mike, nagsusumikap nga ngayong bumangon ang mga taga rito sa Isabela mula sa hagupit na dalanga ng super typhoon na si Lawin. Mangiyak-ngiyak si Mang Romeo habang naaalala ang gabing nanalasa ang super typhoon Lawin. Natakot daw siya, lalo't desaklay siya. Noon nag-umpisa, wala nang matitira sa pamilya ko. Ang mahalaga po sa amin, yung mabuhay kaming magpapamilya, ganun po. Maski ganun po, hirap ang dinanas namin. Tuklap ang bubong ng bahay ni Mang Romeo, nabasa lahat ng kanilang gamit. Sa isang maliit na kwartong ito sila ngayon namamalagi ng kanyang anak, habang inaayos pa ang kanilang bubungan. Si Omar naman, nililinis na ang kanilang bahay na pinasok ng lampas taong tubig. Wala na kaming isalbang mga gamit namin, kundi sarili na lang namin. Kasi mas importante yung buhay. Tulad ni namang Roger at Omar, nasira rin ng bagyo ang bahay ng maraming taga-Isabela. Sa tala ng PDRRMO, umabot sa 48 barangay sa buong Isabela ang binaha. Kanina, binisita ni Vice President Leni Robredo ang mga nasalanta ng bagyong Lawin. Yung pinaka-responsibilidad ko kasi pabahay. So yun yung pinaka-interest natin. Pero sinabi ko din sa officials doon, saka dito, na kahit hindi saklaw ng opisina namin yung tulong na kailangan, handa kaming lakarin. Isa sa mga pinuntahan ni Robredo ang Barangay Fugu sa Ilagan. Katuwang ang lokal na pamahalaan, namigay sila ng relief pack sa mga biktima ng bagyo. Maging ang bahay ni Labor Secretary Silvestre Bello III dito sa Ilagan, hindi raw pinaligtas ng bagyong Lawin. Gusto ko malaman ang extent ng damage ni Typhoon Lawin. Yun ang situation dito. Wala yatang pinatawad si Lawin. Isang programa naman ang ipapatupad daw ng gobyerno para tulungan ang mga nasalanta ng bagyo. I brought with me yung some amount for yung emergency employment. Para sa mga local executives, they're giving them 100 emergency employees. Mike, karamihan naman nga sa mga evacuees nga dito sa Isabela ay nagsiuwi na nga sa kanilang mga tahanan. Bagamat wala pa rin talagang supply ng kuryente sa karamihan sa mga bayan dito sa Isabela. Kanina, Mike, nagpunta naman ang Kapuso Foundation sa bayan nga yan ng Tumawini para magbigay din nga ng tulong. Mike? Maraming salamat, Katrina Son.